Reklamo sa Pilipinas at ilan din sa Canada laban sa isang Pilipinong nagbebenta ng vacation packages. Matapos umano makuha ang tiwala at perang bayad ng mga Pilipino, ang mga pinangarap na bakasyon di naman natuloy. Total po lahat is 9,600 ang naibigay ko kay Jack. It's amounting 5,192 in total. Supposed to be 4 tickets from Montreal to Philippines. This is my e-transfer for Jamaica, which is 2,400. And ang pattern niya is to show people na legit siya, may paalisin siya, may paalisin. And then after that, yung mga next na magbubuk, wala na siyang planong paalisin ka eh. Nag-book po ako sa kanya ng Palawan and Boracay package na walang nangyari ni isa. Mga pangalan ng higit 60 katao ang nasa listahang ito mula Alberta, British Columbia, Ontario, Quebec at Saskatchewan. Inirereklamo ang nagngangalang Jamaica Salvador Lacaba mula Calgary. Taong nakilala nila online pero di pa nakikita. Tanging kopya ng pasong driver's license lamang ang ibinigay sa kanila. Hiling nila maibalik ang perang ibinayad sa mga bakasyong di naman daw natuloy. For a week, I lost a lot of weight kasi hindi ako nakakain. Nakiusap ang nagrereklamong ito na itago ang kanyang pagkakakilanlan. Ang binok na biyahe papunta sa Vancouver noong katapusan ng Hunyo para sana doon mag-Canada Day. Di natuloy. So ang sabi niya, within 24 to 72 hours, ibibigay yung confirmation. So lumampas na yung 72 hours. So every day I follow up kasi yung mga friends ko nagbayad for $340 for 5 days and 4 nights. It's really a good deal, right? With Holiday Inn and airfare sa Vancouver. So sino namang hindi maiengganyo? We're all prepared. Lahat ng luggages namin, 11 of us, are ready to travel. Nag-text siya, sabi niya ganyan, ate, cancel na ang flight niyo to Vancouver. Sabi ko, Jack, wag naman ganun. Sabi ko, wag ganun, Jack. Nag-book ako ng Punta Cana and you won't believe it, ang price niya is only $630 per person. $630, which is normally is like 2,600 or 3,000. Anong kasama daw nung 630? Everything. It's like normal, like flight, hotel, all-inclusive hotel, which is food included. And it's a high-end hotel, means luxury hotel. Kay Lacaba, binili ni Estopacia ang bakasyon sa Punta Cana, Mexico noong Hunyo. Natuloy daw silang 6 na magkakaibigan. Kaya naman nasundan pa ito ng booking sa isang cruise nito sanang Agosto patungong Greece. Pati yung cruise, sabi niya, mura lang. Ito, hindi ka maniwala, very impossible kasi nag-cruise kami dati like one person is 2,000. Sa kanya, sabi niya 600 lang. Flight included and the cruise. So nag-book ako 13 people. You paid, Sylvia? But I paid. Yes, I paid. And then okay. Before that... Several times, Sylvia, I heard from you, it's too good to be true. Yes. But still, you gambled. Why? Yes. Because nakaalis nga ako. Natuloy din daw ang unang booking ni Riza Mercado kay Lacaba patungong Mexico. Kaya naman nagdesisyon na i-book muli ang susunod na biyahe ng pamilya sa kanya. Decide po ako ng mag-book again for flight namin ng June na family of 7 with my 4 kids, my husband and my mom. And then po, during the travel, it's only 695 back and forth. Alam niyo naman po, parang kapit patali na tinatawag. So alam niyo po, as of 8 years na po ako hindi nakakauwi ng Pilipinas kasi it's really hard for me to buy all the expensive tickets kasi to go back home, it's really expensive. Nagka-problema po nung pabalik kami. Dahil pinakita niya sa mga tao na nakaalis kami, maraming magbubuk. Ginagastosan niya yung una to get the trust ng people. And then doon ka niya dadalihin sa next na mga booking. Higit $300,000 o higit 13 milyong piso ang isinisigaw na refund ng mga nagrereklamo laban kay Lacaba. 5 buwan na walang problema sa pagbabayad si Lacaba sa travel agency na ito sa Pilipinas na pag-aari ni Rachel Ina Rodelas.
Si Rodelas ang nagbubuk ng bakasyon ng ilan sa mga naging kliyente ni Lakaba. Pero aniya, ang huling transaksyon kay Lakaba noong Hulyo, pumalya. Chinat ko na yung mga binuko. Sabi ko, nabayaran na po ba kayo ni Ms. Lakaba? Tapos yun, hanggang sa na-confirm ko na nagbayad na po pala sila kay Lakaba. And then, meron din po pala sila, may utang din po pala si Lakaba sa kanila. Bibigay lang siya sa akin ng mga false promises niya. And ako naman maniniwala hanggang sa umabot na nga sa pinarating ko na siya sa NBI. Isang sabina ang inihain ng National Bureau of Investigation o NBI sa address sa Pilipinas ni Lakaba, bunsod ng reklamo ng travel agency. Sa huling pakikipag-usap ng Omninews sa case officer na may hawak ng kaso, pinag-iisipan nila ang pagsasampa ng kasong estafa laban kay Lakaba. Ayon naman sa Calgary Police, natanggap na nila ang mga reklamo laban kay Lakaba. Nakarating na rin po sa Konsulado ng Pilipinas sa Calgary ang mga reklamo. We are not mandated to investigate it, but what we can do is to reach out to the police and inform them that, hey, someone here is complaining and we have received several complaints already. Perhaps that is enough for you to investigate the matter, which is what we have done. Nakipag-usap si Lakaba sa Omninews sa pamamagitan ng text message. Ilang beses naming sinubukan na kunin ang kanyang panig. Pumayag ito sa in-person interview sa Vancouver noong August 20. Pero isang araw bago ang panayam, nagpadala ng mensahe na di raw siya matutuloy dahil sa mga death threat na natatanggap. Nangako si Lakaba na haharap ang kanyang abogado via Zoom noong August 29, pero di ito natuloy. September 4 ng gabi, nagpadala ng text message si Lakaba. Magbibigay daw siya ng pahayag sa Lunes, September 8. Stress or anxiety, I just surrendered everything to God. Bahala na po ang Lord. Yeah. Instead of enjoying your vacation, you ruined the vacation of people. Rhea Santos, Omninews, Vancouver.